Napakaraming nagrereklamo lalong-lalo na ang mga kababayan nating OFW na matagal na daw sila nakapag-register sa PSA Registration Office para sa kanilang national ID. Pero hanggang ngayon daw ay wala pa rin. Yung iba ay last vacation pa nakapag-register ngunit ngayon ay magbabakasyong muli pero hanggang ngayon ay wala pa rin ang kanilang national ID. Nag-aalala kasi sila sa bagong ipapatupad ng DOTR na biometric technology na kakailanganin ang national ID. Ang sagot dito guys, kung nakapag-register na kayo sa PSA Registration Office at wala pa rin yung national ID nyo, ay okay lang yan dahil importante dito ay nakapag-register na kayo sa system. Hinihintay nyo na lang yung actual ID nyo. Makikita nyo naman guys ang digital national ID nyo sa inyong account sa eGov app. May mga nagtatanong naman kung paano daw makakakuha ang mga OFW ng national ID sa OFW Lounge kung 5 o'clock AM ang kanilang flight. Meaning sa mga oras na yan ay sarado pa ang national ID application sa OFW Lounge. Ang sagot guys, ay hindi lang naman sa OFW Lounge pwede kumuha ng national ID. Inuulit ko na pwede kumuha sa kahit saang PSA Registration Office sa Pilipinas or malapit sa inyo. At meron din silang mga branches sa mga SM Mall. Dahil ako guys, sa SM ako nakakuha or nakapag-register ng aking national ID. Hindi nyo kailangan makipagsiksikan sa OFW Lounge para sa inyong national ID. Dapat pupunta na lang kayo doon para kumain. Kaya dapat advance na kayo makapag-register sa inyong national ID sa mga PSA Registration Office sa Pilipinas. And take note guys na hindi pa naman agad ipapatupad ang biometric technology sa Pilipinas. Ititest pa lang nito pagpasok ng taong 2025 sa Iloilo International Airport. Doon nila ititest sa Iloilo Airport dahil doon ang may international airport at kakaunting mga pasahero na dumadaan na mga international flight. At kapag okay na at na-test na nila sa susunod na taon, ay sa kanila ipapatupad sa buong bansa or sa lahat ng airport sa Pilipinas. Para sa mas mabilis at magandang travel experience, kasabay ng pagtulak ng digitalization sa aviation sector, lumagda ang Department of Transportation sa isang American Digital Identity at Cyber Security Company ng Memorandum of Understanding. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, magsasagawa ng pilot testing sa Iloilo International Airport para sa biometrics technology na hatid ng Ultrapass Identity Corporation, nakasama sa kasalukuyang ginagawang trade mission ng US Department at Commerce sa bansa. Sa pangunguna ni Undersecretary of Commerce for International Trade, Marisa Lago, bukod sa convenience na dala nito, makatutulong din ito para mapalakas pa ang security protocols. Kasama sa implementasyon nito ay para sa Pilipinong pasahero gamit ang kanilang national ID at ang integration nito sa E-Verify system ng DICT. Pilot testing para sa mga biometrics technology sa mga paliparan sa bansa na isisagawa ng Department of Transportation sa susunod na taon. Narito ang detalye. Para sa mas mabilis at magandang travel experience kasabay ng pagtulak ng digitalization sa aviation sector sa bansa, magsasagawa ng pilot testing sa first half ng 2025 ang Department of Transportation ng biometrics technology sa Iloilo International Airport, kung saan may international flights at hindi ganun katao kumpara sa NAIA. Ito'y kasunod ng paglagda ng kagawaran ng Memorandum of Understanding kasama ang isang American Digital Identity at Cybersecurity Company, ang Ultrapass Identity Corporation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sa pamamagitan nito, magiging mabilis na ang proseso sa check-in, security at boarding gates sa mga paliparan. Kabilang din dito ang pagpapabuti ng security protocols. Kasama sa implementasyon nito para sa Phase 1 ay para sa mga Pilipinong pasahero gamit ang kanilang national ID at Phase 2 naman para sa foreign passengers gamit ang e-passport para sa domestic flights. At maging ang integration nito sa E-Verify system ng DICT at digital system ng airlines. Kailangan makita natin yung that it will really result to a better travel experience for the passengers. No? Kasi ang objective niyan is maging mabilis yung
yung processing ng mga papers. That's why we will use yung information dun sa national ID, no? Yung information dun sa e-passports ng mga foreign visitors natin. Ang MOU signing ay kasabay ng kasalukuyang isinasagawang Innovative Technologies for Urban Infrastructure Development Trade Mission ng US Department of Commerce sa bansa sa pangunguna ni Undersecretary of Commerce for International Trade Marisa Lago. That's why I'm here this week leading an impressive delegation of 12 cutting-edge US companies that offer innovative technologies and solutions to help develop sustainable urban infrastructure across the Philippines. Bago nito, una na nagsagawa ang US ng Presidential Trade and Investment Mission noong Marso sa bansa. Part of any pilot in innovation is you have to measure. You have to what are you measuring? Because you need to understand what success looks like. So over these next number of weeks, we will be defining exactly what success looks like as we roll out the solution with our stakeholders. Ayon sa kalihim, ang naturang teknolohiya ay matagal nang ginagamit sa mga pangunahing paliparan sa ibang mga bansa. Anya, walang gagastusin ng pamahalaan para sa pilot testing, habang wala pa ring tukoy na halaga sa kasalukuyan kung magkano ang proyekto sakaling matuloy ito. Kaugnay nito, may iba pang mga airport na tinitingnan na posibleng kasunod nito. Sa mga dadaan naman sa OFW Lounge na iya Terminal 1, ito ang paraan kung paano makakuha o makapag-register sa inyong national ID. Hindi ko lang alam or hindi ko sigurado kung sa NAIA Terminal 3 na OFW Lounge kung meron na ring national ID application. Pero ang alam ko sa NAIA Terminal 3 ay OFW e-card pa lang. Ngunit inuulit ko guys na hindi nyo kailangan makipagsiksikan sa OFW Lounge para lang sa inyong national ID. Kumuha or magpa-register na kayo in advance sa any PSA office sa Pilipinas na mayroong mga branches sa mga SM Mall. Pag may OFW Lounge, ito na po yung pagkakataon ng iba nating mga kababayan na magkaroon ng national ID dahil sa tabi po ng OFW Lounge ay naririto po itong national ID registrations. Ayan po. Mula po sa Philippine Statistics Authority. Okay? So, mga kababayan ko na hindi pa ho nakapagpa-fill up ng kanilang o nakakuha ng national ID dito po sa OFW Lounge, pagkakataon na po ito ng mga OFWs na paalis papunta po ng ibang bansa. Dadaan po kayo dito sa OFW Lounge at huwag niyong kalimutan samantalahin na magpa-fill up po kayo dito, mag-fill up para makakuha ng national ID dito po sa Philippine Statistics Authority. Ayan po, makikita po ninyo. Meron po tayong mga staff dito ng PhilSys para po mag-attend sa mga kababayan po natin na magkukuha po ng Philippine National ID. So ito po ay isang magandang pagkakataon po para mapanood ninyo at ma-aware kayo doon po sa mga hindi pa ho talaga nakakaalam na pwede po kayong mag-register, kumuha ng inyong national ID dito po sa loob po ng OFW Land. Pero siyempre, hindi naman po pag nag-fill up kayo makukuha nyo agad ang national ID. Siyempre may proseso po yan. Sasabihin sa inyo ng mga nakaupo doon, mga mag-a-attend po sa inyo kung paano po makukuha ito. Ngayon, meron po tayong isang kababayan dito. Ayan, si ate. Hello. Siya po ay paalis na. At siya po ay ito, nakikita po ninyo. Siya po ay mag-fill up, mag-register para makakuha ng national ID. So, ayan, upo ka ate, oh. So, ayan, habang siya ay nag-ano, ayan, tingnan niyo po. Automatic po yan, oh, online talaga. So, ayan, habang siya ay nanonood po, yung pong nasa PhilSys po ay dino-document po niya, dinadakit po, ini-enter po niya yung information ng OFW. Ayan po. At siya po ay nandito, nanonood po niya, pinanonood niya dahil nakikita po dito sa computer sa harap yung kanyang information para siya makapag-apply. Ayan. So, ayan. So, nakikita niyo po ito po ay isang magandang pagkakataon sa mga OFW na gusto makakuha ng national ID. So, ayan po. So, ayan. So, tingnan niyo. So, ayan.
ayan ha. Ganyan po ang ginagawa po nila. So, wala pong bayad yan. Register po kayo para makakuha kayo ng national ID. Okay? Dito po yan sa loob po ng dito po sa loob ng airport, katabi po ng OFW Lounge. Yan po ang isang kagandahan dito na simula po ng February pa ay nandiyan na po sila para po mag-attend ng mga OFWs. Ayan po, ayan. Mga taga-Peter, magandang hapon sa iyo. Pwede magtanong habang nagtatrabaho po yung kasama ninyo. Yes, sir. Araw-araw bang bukas itong PhilSys? Ano sir, Monday to Saturday po. Monday. Wala lang pong Sunday. Okay, anong oras po kayo bukas? 9 a.m. po to 10 p.m. 10 p.m. So ito ay para sa lahat ng mga Pilipino Yes, sir. na Okay po. papunta sa ibang bansa, yung mga nag-abroad, di ba? Yes po. Oh, Para dito. sa mga OFW po natin, sir. Yan. So wala namang babayaran dito, di ba? Wala sir, libre lang po yan. Pati po yung pag-deliver ni PhilPost na lang. Pati yung pag-deliver, libre Oo, din. wala rin po. Ayan. Ano po ba ang mga requirements lang ninyo? Ate, nakakuha na ba kayo? Meron na? Okay, very good. Akala ko hindi pa eh. Okay, bye-bye. Sige po, oo. Sige po, oo. So, ano po mga requirements lang ba? Para Ano po, passport o any valid ID. passport, yung bang passport, hindi ba? Paano kung walang ID, passport lang ang meron siya? Kahit ano po. Oo, lang, Basta ano? ID. Opo. Ayan. Paano daw pag nawala ang national ID? Yun po, wala pa po sa ngayon, para sa mga wala pa pong update. More on registration pa lang po. More on the station. Ayan, okay si ate, oh. Oh, pakit si ate. Ang ganda-ganda niya. Oh, wow. Yan po yung ating model ngayon. Oh, so, ano natin. Ayan. So, sir, invite niyo po yung mga kababayan po natin na baka yung mga paalis pa lang, yung mga dadaan po rito ng OFW Lounge. Ano po ang kahalagaan ng national ID? Mga sir, ma'am, kung mapadaan po kayo dito sa OFW Lounge, pwede po kayo magpa-register sa amin kung wala po kayo national ID. Kasi po, ito po ang gagamitin natin na ID sa susunod na mga taon, bali isang ID na lang po ang gagamitin natin dito sa Pilipinas. Kapag may mga bagong update tungkol dito, ay gagawa natin yan ng video, kaya huwag kayong mag-alala. Kaya dapat lagi kayong maging updated. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi ka updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.